Good afternoon, everyone. I am Jerry Marhalik. So now I'm going to discuss about the backtracking the human condition. So when we say backtracking the human condition, ibig sabihin nito ay ang pagtingin muli or pagsuri sa kalagayan ng mga tao noon at ngayon. Kung paano nagbago o kung alin man ang nanatiling pareho sa ating pamumuhay, pag-iisip at mga pinapahalagahan bilang tao. So number 1, technology made life easier for many people. Invention gave people more comfort and convenience, but mostly for those who can afford them. Noon, mano-mano lang ang mga gawain. Nagsasaka gamit lang ang kamay o hayop. Ngayon, dahil sa technology, halos lahat ay mas madali na. May mga washing machine, cellphones, at internet. Pero hindi lahat ng tao ay may access or kayang i-afford ito. Kaya hindi pantay ang ginhawa ng mga buhay or mga tao. For examples, dati parang nagasulat lang sila ng liham, pero ngayon meron na mga messenger, pwede na makipag-chat or video calls. So number 2, machine help people live longer and do more. Technology can save life, help people with disabilities, make work faster, and also even explore space. So maraming buhay ang naililigtas dahil sa mga makabagong machines sa hospital, gaya ng mga ventilator or dialysis machine. And ang mga taong may mga kapansanan ay natutulungan din ng mga prosthetic limbs or mga hearing aids. For example, noon, walang gamot para sa mga malulubhang sakit. Pero ngayon, may mga chemotherapy or organ transplant at life support machine. Number 3, not everyone enjoys these benefits. Some communities still suffer from hunger, sickness, and wars, showing that technology is not shared equally. Unequal distribution of technology worsen poverty. Kahit modern na ang panahon, maraming bansa pa rin ang mahirap. Ibig sabihin, hindi lahat ay nakikinabang sa progreso. May mga lugar o walang internet, kuryente o hospital. For example, sa mga urban areas, may mga hospitals at gadgets. Pero sa mga remote provinces, hirap pa rin sila sa mga basics gaya ng tubig at pagkain. Number 4, conflicts and wars still exist, just bigger. People will still fight over race, belief, land, and resources. But now, it can affect the whole world. Noon, maliit lang ang mga labanan sa mga pagitan ng tribo o bansa. Ngayon, dahil sa mga global connection, ang digmaan o away ay mas may malaking epekto, gaya ng mga world war o online hates. For example, noon, tribal wars lang. Ngayon, may mga international conflict tulad ng Ukraine and Russia war at online discrimination sa social media. Number 5, religion and science both guide people. Some uses religion to explain life, while other looks to science. Both are ways to find meaning. Ang relihiyon ay nagtuturo ng pananampalataya at kabutihan, habang ang science ay nagbibigay ng paliwanag sa mga bagay na hindi natin maintindihan or alam. So, pare-parehong may layunin or bigyan tayo ng gabay sa buhay. For example, yung religion is naniniwala sila yung may plano sa kanila yung Diyos. While sa science, ang buhay ay resulta ng evolution at natural processes. Number 6, humans still search for life purpose. Even with technology, people still ask what makes life meaningful. Kahit marami na tayong kasangkapan at ginhawa, hinahanap pa rin ng mga tao ang tunay na kaligayahan. Hindi sapat ang pera or gadget para maramdaman ang fulfillment sa buhay. For example, may mga mayaman na nagpaparami pa rin ng pera nila pero hindi pa rin sapat sa kanila or hindi pa rin nila nahanap ang kaligayahan nila. Hindi tulad ng mga mahihirap, kontento na sila sa kanilang buhay and masaya na sila pag magkasama sila lahat or kompleto sila lahat. And lastly, humans still remain the same as before. Lives look modern, but problems like survival, conflicts, and purpose remain.
So dito, nag-iba lang ang itsura ng ating mundo. May mga cellphones, internet, or machines, pero ang mga problema ng mga tao ay pare-pareho pa rin. May mga gutom, kahirapan, away at paghahanap ng mga kahulugan sa buhay. For example, dati naghahanap ng pagkain ng mga tao sa gubat para mapawi ang kanilang mga gutom. Pero ngayon, naghahanap na ng trabaho para may pambili ng pagkain. And that's all. Thank you. Thank you for watching.